guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, ang inyong madam na negosyante, Tweety Bird. Well, for today's video ay gagawa lang naman po tayo ng lumpia Shanghai na pang negosyo. Lang po kasi yung una kong ginawang Shanghai, kaya nabitin po yung aking kapitbahay at nag-order po sila ulit. Medyo madami-dami po yung orders ko today dahil sa magandang feedback na na-receive ko na masarap daw yung aking lumpia Shanghai. Hindi na po natin papatagalin pa, simulan na po natin ang paggawa ng ating lumpia. So, ang una po nating gagawin, syempre, ihahanda muna natin yung ingredients. Meron po akong 6 na pirasong wangba. Syempre, babalatan po natin dahil hindi po kasama yung balat. Medyo matrabaho po siya, pero carry naman dahil babalatan lang naman siya, hindi ka naman maghihiwa. So, ang susunod po nating babalatan ay 6 na sibuyas. Sa lahat nga palang hihiwain, dito ka talaga iiyak sa sibuyas. Talagang tutulo talaga yung luha. Kaya ihanda muna yung tissue mo para meron ka ng pamuna. 5 piraso nga palang carrot ang ginagamit ko, pero ang sukat nito ay nasa kalahating kilo. Same process pa din, babalatan at saka hihiwain. At kalahating kilo din sa Baguio beans. Baguio beans po ang ihahalo ko po sa aking lumpia Shanghai. Ito talaga yung lumpia na mayaman sa bitamina. Dahil sa gulay pa lang ay mas sustansya na. So ito na, natapos na at naka-ready na po ang mga ingredients ng ating lumpia Shanghai. So ito po yung pambalot ng ating lumpia. Winner po ang brand na ginagamit ko at hindi po siya ordinary nga lumpia wrapper. At ito na po yung kalahating kilong carrots, and then 6 na pirasong wangba, and then 6 na pirasong onions, and then kalahating kilong Baguio beans. At ito din yung pork giniling na 1 kilo. At ito po yung pangpalasa po natin, magic sarap, black pepper, and then oyster sauce. Nasa sa inyo na po kung magdagdag po kayo ng asin, kayo na po bahala. Bago po i-mix all together po ang ating ingredients, i-grind muna natin sa ating food processor. So kailangan pong lahat ng ingredients ng ating lumpia Shanghai ay i-grind po talaga natin dito. So ang una po nating i-grind ay syempre yung wangba. So, wangba lang po yung una nating i-grind. Isa po sa nagustuhan ko sa aking food processor ay napabilis po yung aking trabaho. So, ayan. Yan. Sunod naman yung onions. Sunod na naman po ay ang ating carrots. Sunod ay Baguio beans. Po ako ng Baguio beans sa aking lumpia Shanghai. Kaya medyo masustansya po talaga yung aking lumpia Shanghai dahil ma-vegetable po yung ating lumpia. So meron po tayong mga kids na hindi po mahilig sa gulay. Kaya kung ako sa inyo ay gumawa na lang po kayo ng lumpia Shanghai. Tapos lagyan niyo po ng carrots at saka Baguio beans. Magiging masustansya na po yung pagkain ng mga kids ninyo. Ilalagay ko na lang yung link sa yellow basket ko baka gusto nyo mag-check out ng aking meat grinder. Madali lang po talaga gumawa ng lumpia Shanghai pag meron po tayong food processor sa bahay. Pwede naman po hihiwain pero medyo abutin ka talaga ng hanggang bukas sa dami ng hihiwain. So ayan na, mix all together na sa lahat ng ingredients ng ating lumpia Shanghai. So dito po natin i-mix sa ating mixing bowl. So, ito po yung 1 kilo kong giniling.
Pagkatapos, ilagay na po natin yung kalahating kilong carrots. And then, kalahating kilong baggy beans. And then, 6 na piraso na onion. And then, 6 na piraso na guangba. Tapos, naglagay lang po tayo ng 2 tablespoon ng magic sarap. 2 tablespoon na black pepper. And then, 2 pack o sachet ng oyster sauce. Magdagdag nga pala tayo dito ng asin. Kayo na po bahala kung ilang piraso ang gusto nyo. Ay ilang kutsara ang gusto nyo. Basta sa akin ay naglagay lang po ako ng 1 kutsarang asin. Tapos mix all the ingredients para magbabanding together ang ating mga sahog. Pagkatapos pong maihalo ang lahat ng ingredients, i-rest muna natin siya ng 1 to 2 hours. At habang naghihintay po tayo sa oras, ay himayin muna natin yung lumpia. So ito nga pala yung lumpia na ginagamit ko. So sa isang pack ay naglalaman po ito ng 25 pieces. Kaya mamaya malalaman nyo kung anong gagawin ko sa 25 pieces. So habang naghihintay po tayo ng 1 to 2 hours, mga 1 hour pwede na, himayin muna natin yung ating lumpia. Kailangan po kasing ihiwa-hiwalay po natin yung ating lumpia wrapper para naman sa ganon ay mabilis na lang po yung pagbabalot ng ating lumpia mixture. Ito po kasi yung kadalasan na matatagalan ka talaga sa paggawa ng lumpia dahil sa wrapper na nagkadikit-dikit. So kailangan po talagang ihiwa-hiwalay muna natin siya. Pagtapos na ay balikan muna yung ating lumpia mixture para naman sa ganon ay simulan na po natin ang pag-roll ng ating lumpia Shanghai. So eto na, nilagay ko na siya sa piping bag para naman sa ganon ay mabilis na lang po yung paglagay ng aking lumpia mixture sa aking lumpia wrapper. So ito po yung pinakamabilis na paraan sa paglagay ng ating lumpia mixture. At ngayon ay pag-uusapan po natin yung puhunan kung magkano ang nagastos ko sa aking lumpia Shanghai. Gumastos lang naman po ako sa halagang 750 pesos sa 1 kilong pork giniling. Pagkatapos pong ma-roll ang lahat ng mga lumpia ay i-rest muna natin siya sa freezer. Papatigasin lang po natin siya ng kaunti para hindi siya magiging fluffy or malambot pag ginugupit. Sa isang roll ng lumpia ay hinati ko lang siya sa 3 para makapagbenta ako sa presyo na gusto ko. Yung tipong maa-afford lang sa aking mga suki. So eto na, this is the final look ng aking panindang lumpia Shanghai. Ang benta ko nga pala nito ay 50 pesos per balot. Ang laman po sa isang balot ay 8 pieces. Sulit po ang presyo nito dahil sa lasa pa lang ay perfect na. Sa isang set ng ingredients o bali 1 kilong pork giniling ay nakagawa po ako ng 23 packs. Ang benta ko po ay 50 pesos per pack. Tapos ang puhunan ko po nito ay 750 pesos. So kayo na po ang mag-compute kung magkano po ang kinikita ko sa isang set. O siya, medyo napahaba na po yung aking video at sana nagustuhan nyo po ang aking business idea. At sana makatulong po ang video na ito. Salamat naman po kung umabot ka sa part na ito. Sana po nagustuhan nyo po. At kung ikaw ay bago ka pa lang sa aking channel, huwag nyo pong kalimutan na pindutin ang subscribe button, hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na aking i-upload. At kung ikaw ay may mga katanungan, huwag niyo pong kalimutan na mag-comment po kayo sa baba para naman sa ganon ay masagot ko po sa susunod na araw. So that's it for today's video. Thank you for watching!